Galit na galit po ang mga DDS na luga dahil daw merong 300 Afghan national nasa Pinas na. Pansamantalang mananatili sa bansa habang hinihintay yung US visa. Meron po dito 300 Afghans na pinakisuyo ng US dahil nga po nag-aasikaso po ang kanilang US visa. Ngayon umiiyak po yung mga DDS. Sabi nila, grabe daw, ginagawa na lang daw tayo ditong tapunan ng basura. Ginagawa daw tayong tapunan ng basura. Tatanga-tanga pala kayo, gumising kayo. Eto, pansamantala lang nag-aantay ng US visa. Yung mga Chinese na nandun sa Davao na 2,000 naging Pilipino. Inutil. Ha? Anong gugustuhin mo? Yung nag-aantay ng US visa? Or yung nasa Davao sa baryo at barangay Panibato? 2,000 Chinese hindi marunong magtagalog naging Pilipino. Ha? Ayusin nyo yung pagkaluga nyo. Ang babobo nyo. Ay, nakarinig nyo ba yung pansamantala? Ha? Bobo! Hindi rin sila pwedeng magtagal at mag-stay dito dahil ang trabaho nila ay nasa USA. Bobo ka ba? Oh, ang asikasuhin mo kung paano ilabas ni Sarah ang pera natin. Wait, lahat na lang ng ginawa. Dito tayo. Tila nagbabago na ng timpla. Ito po senator ng administrasyon. Pero kahit senator po ng administrasyon, sabi ko nga po dito, tayo ay magkakasama. Tayo po ay para sa Pilipino. Ngayon si Pia Cayetano po ay nagbabago at nagpapabango. Basahin muna natin yung sinabi niya noong 2021. We can maximize the Pogo industry potential as a revenue source. Alam mo, ikaw ang nagsabi nito nun, Miss Pia Cayetano. Pero nung nagkakaproblema na yung Pogo, ni minsan nga parang hindi ka namin nakita sa Pogo hearing. Bakit ganon? Ang sabi niya nung isang araw, our investigation uncovered a disturbing pattern where foreign nationals, including those involved in illegal Pogo operation, have exploited vulnerabilities in our civil registration system. This is not just about documentation but also of our country's national security. Alam mo, Ma'am Miss Pia Cayetano, pasensya na po. Pero isa ka sa mga nag-approve netong Pogo eh. Ikaw rin ang nagmalaki noon. Ikaw ang trumabaho. Pero nung nag-iimbestiga na, hindi po namin kayo nakita eh. Hindi po namin kayo nakita. Tapos ngayon, babanatan niyo po kami nang nakakita kayo ng illegal Pogo operation. Lahat po ng Pogo, illegal yan. Sa pananaw po ng mga Pilipino, lahat po ng Pogo illegal.
Kasi yung mismong Pogo, illegal yan eh. Sino lang ba nag-legal niyan? Ang demonyong presidenteng Duterte. Oh. So ngayon po, kahit ano pong paglilinis nyo, Miss Pia Cayetano, markado po namin kayo. Markado po namin kayo na kayo po ay ano, Pogo. Pro-Pogo kayo. Hindi namin kayo nakita sa anuman hearing ng Pogo. Nandun lang si Gatchalian, si Jinggoy, si Risa Ontiveros. Ayan, si Tulfo nga, nakita pa natin dun eh. Pero kayo, ewan ko ha. Wala eh. Ang tagal namin tinalakay yun eh. Diba? Wala na po, Miss Pia Cayetano. Kahit ano pong ugas kamay nyo. Sorry, administration slate to. Pero, pwede natin ipalit dito si Willie Ong. Oh, di ba? Pwede natin ipalit dito si Willie Ong. Madami pang iba dyan na pwede nating ipalit. Kesa sa ganito, sobra naman. Totoo, Jill. Tsaka, bigyan nyo muna kami ng 10K bago nyo kami mapaboto. Ang tagal na ng 10K na yan eh. Ha? Ang tagal na. Hindi mo ipaparasis mo yan kay Alan. Tinataguan kami yan eh. Tinataguan kami yan eh. Ayaw niya i-open yung topic na yun eh. Bakit ba? Nangako nga ako eh. Tapos, ayaw to pa rin. At di umako tayo dito. Bakit ganito? Kailangan ba pag DDS talaga naiihi sa salawal? Ba't ganun ba? Pag DDS ba? Ganun pala, no? Pag sobrang sama mo, maiihi ka na sa talaga hindi mo namamalayan, no? Kasi ito pansinin nyo Pansinin nyo. Si Ari Roque, di ba meron si Ari Roque? Naiisa sa pantalon niya, naiisa sa pantalon. Nung sumasayaw siya gano'n, no? Naiisa sa pantalon, di ba? Naiye. Si Digong din, naiye. Ganun ba talaga pag DDS, naiiye? Di ba? Ba't ganun? Oh, eto rin, oh. Oh. Ba't ganun? Ano yan? Ganun ba talaga? Duterte Diaper Squad? Ayun ba meaning? Duterte Diaper Squad? Kasi lahat kayo na si Roque, si Bato. Oh. Oh. Si Roque, si Bato. Si Digong. Ba't lahat kayo naiiye? Ganun po ba? Pag sobrang sama na ng tao, wala na siyang pakiramdam, no? Kasi nga tama, no? Pag sobrang sama na ng tao, wala nang pakiramdam. Di niya na alam, naiiyi na siya, no? Pati si Bato naiye. Ano to? Bagay talaga, Duterte Diaper Squad. Oh, ito pa. Oh. Si Digong sabi sa social media uso ngayon, si Digong po sa pag-alis daw ni Matubato, wala na, penis na. Yari na daw si Digong. Wala na siyang lusot. Wala na, penis na.
Nalalapit na daw ang pagtatapos ni Digong at finish line. Wala na, penis na. Penis na. Bastos. Ay. Sino to? Hulaan nyo. Ha? Sino to mga didisit? Yan si Goldilocks nang nag-retired. Goldilocks. Mahilig sa gold eh. Goldilocks. Retiradong Goldilocks. Leticia Tacson, new subscriber. Hello. Leticia, wala ka matututuran dito. Goldilocks nag-retired. Anong parang natalo sa sugal? Parang nasa tiyan niya yung confidential pa niya, no? Ayun, no? Parang nandiyan yung confidential pa, no? Hoy, luwa mo na yan! Hoy! Iluwa mo na yung confidential pa, hoy! Iluwa mo na yan! Okay, dumako na tayo dito. Sa unang araw ng 2025, gusto ko talaga na mag-usap muna tayo ng masinsinan. Pag-usapan muna natin ang mga bagay-bagay para at least alam natin kung paano natin sisimulan at paano natin bubuhayin ang ating pagkakaibigan sa 2025. Alam ko naman na nakilala niyo ako bilang si Jamag nung laging galit, malditang-maldita sa internet. Hindi ko man maibago na ang imaheng yan dahil hindi ko naman din kontrolado ang utak nyo at kung ano naman ang perspective nyo kung sino ako. Thank Pero you, Marian. kasi dahil sa binago ng 2024 ang buhay ko, bigla akong nagkaroon ng asawa, biglang mas naging kompleto ang aking pamilya, ang hirap na talagang magmaldita. And na-realize ko na mas nalalaman nyo ang katotohanan dahil ang katotohanan ay kalmado lamang. Na-realize ko din kasi na napakaganda talaga ang buhay pag hindi tayo nakikisali sa away, na hindi naman talaga tayo kasali. Na hindi tayo galit sa isang tao na wala namang ginagawa sa ating masama. Pero mas nakakatakot kasi na minamanipula ka na para kumain ng tae at hindi mo alam na tae ito, kakainin mo lang dahil loyal ka sa isang tao. Sana sa 2025, hindi ganyan ang gagawin mo. Tama! Sana sa 2025, piliin mo ang mga tao na hindi ka tinuturo ang magalit sa iba dahil kahit wala namang ginagawang masama. Tama! Ayan na! Ayan po ang motto natin sa 2025. Kaya nga, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ano man ang mangyari, sama-sama tayo para sa Pilipino. Yan po ang ating maging motto. Ayan, ito po yung BMB family. Ayan sila. Yung mga nandito, alam nyo yan. Nandun tayo sa showbiz. Tandaan nyo ba? Nasa showbiz tayo noon. Dinala ko kayo dito. Nandito tayo ngayon sa politika. Nandito tayo, hindi na para intindihin ng showbiz. Intindihin natin ngayon ang kapakanan ng ating Pilipino. Hindi tayo puro BBM. Hindi rin tayo lalong-lalong DDS. Nandito tayo para magsalita para sa mga sarili natin. Yan po natin ang tatandaan, ha? Diba? Ayan o, sila One Squad, sila Ma'am Shirley. Ayan, sila Ma'am Linta Mori. Nandito tayo. Ang dami na natin pinagdaanan. Pero nagtiwala kayo sa amin na madala namin kayo dito sa politika at pinapakita po namin dito ang pagtatanggol po sa ating kapwa Pilipino. Hindi po tayo kinakampihan na talagang dahil BBM. Opo, kinakampihan natin si BBM dahil ang ganda po ng administrasyon na to.
at sinisira lamang ng mga taong patay gutom sa kapangyarihan. At hindi nila alam, pag sinira po nila ang gobyernong kasalukuyan, sisirain po nila ang buong Pilipino, buong Pilipinas. Magsisip na naman tayo sa gobyernong Duterte na utak ng pagpapatay sa ating kapwa Pilipino. Okay? Tama. Ang bagong Pilipinas, pobre ng mga nangunguma, ang bagong Pilipinas po ay tayo. Yan po lagi natin tatandaan. Sa'yo. Sana sa 2025 hahanapin natin ang katotohanan na kalmado at makikinig tayo sa tama at sa totoo. Hindi dahil sa mas nauuna lang na magsalita, yun na agad ang paniniwalaan. Ayoko talaga yung iisipin na sinusuportahan kong tao ay tuturuan akong maging masama. Tingnan mo, yun po ang iisipin nyo. Si BBM ba tinuturuan tayong maging masama? Anong tinuturo sa atin ni BBM? Tinuturuan niya tayo na hindi yumuyukod ang Pilipino sa dayuhan. Yun ang tinuturo ni BBM. Anong tinuro ni BBM? Maalin mo ang kapwa Pilipino mo. Ngayon po, meron 300 na galing Arab countries uuwi dito. Iuwi dito. Mary Jane Veloso, inuwi dito. Yun ang presidente mo. Iniintindi ang buhay ng Pilipino. Yun po ang presidente. Ginagawa niya ang duties and responsibilities niya bilang presidente. Hindi po presidente, yung pinapatay mo ang mga mahihirap na Pilipino, pusang ama kayo! Kaya, sinasaladuhan natin si BBM kasi nakikita natin sa kanya ang kanyang pagiging presidente. Pag presidente ka, hindi mo pinapatay ang sarili mong lahi. Hindi mo pinapatay. At hindi mo pinapatay yung mahihirap lang. Tapos sinusuporta mo ang Ibanyaga, Chinese pa. Presidente ba yon? Oh. Ngayon pinapakita sa atin ni BBM. Kultura. Anong kultura? Ano pa siya ng Father Murillo map. Pinakita niya na ito ang nasasakupan natin. Nagtayo sila ng museo sa Baguio, kultura ng Pilipino, pinapakita pa rin. Yan ang presidente, kultura, soberanya, yan ang mga karakteristik ng presidente, yan ang pinakaiingatan niya eh. Sambayan ng Pilipino, na kay BBM mo makikita. Si Duterte rin nakita mo, 30,000 patay. Sa adik lang nakapokus, hindi sa pusher. Abnormal! Oh. Si BBM ngayon, 220 na Pilipino maling kay Gus. Iuuwi, buhay. Mary Jane Veloso, buhay. Si Digong, araw-araw, patay. Patay. Anong sabi niya? Anong sabi pa niya? Ano pa sabi niya ni Digong? Shoot them dead. Kapag, shoot them dead na. Oh, patayin nyo ng patayin. Presidente yan, ganyan. Tingin sa kapwa natin, hayop. Oh, si BBM ba nakikita mo ng ganon? Tingnan mo yung pagsugpo sa droga ngayon. Kung maaari, bloodless ang gusto niya. Oh. Ganon kasi ang presidente. Diba? Mami Irene, Daddy Army, hello po, love you. Or tuturuan akong magalit. Kasi nakikita ko naman na pag walang ginagawang masama sa akin, bakit naman ako magagalit sa taong yon? Pero that's what manipulation is. You are being manipulated pag alam ng isang tao na ang loyalty mo ay gagamitin niya para gagawin mo ang mga bagay na gusto niya. Kahit hindi naman ito nakakaganda sa'yo. Kaya sa 2024, nung na-meet ko ang aking asawa, nung naging mas kompleto ang pamilya ko at nakita ko talaga na ang katotohanan ay kalmado,
na-realize ko na ito rin ang gusto kong mangyari sa 2025. Sa 2025, pag-uusapan ko ang gobyerno, pero number 1, hindi na ako magagalit. In fact, ang daming magagandang pag-uusapan para mas ma-explain sa inyo ang mga bagay-bagay. Pag hindi ako galit, mas makikinig kayo. Pag hindi ako galit at kalmado lang ako, ang katotohanan mas maiintindihan nyo. And isa pa, hindi ko naman ifino-force na makinig kayo sa akin. Kaya nga ba ako natatawa na pag nagsasabi lang naman ako ng totoo, ang iba't ibang versions na niyan ay lumalayo sa actual na issue na pinag-uusapan ko. Hindi ba pwede na pumili tayo ng mga taong susuportahan na hindi tayo tuturuan ng kung ano-anong bagay kundi ang katotohanan lamang? Tama. Mas gugustuhin ba nating makinig sa isang taong lagi na lang galit, lagi na lang tinuturuan tayong magalit, kahit naman stress lang ang nilalagay sa buhay? Tignan mo, yan tayo. Yung mga DD shit vlogger, tinuturuan kayo. Maging tanga, gusto nyo ba yon? Mga DD shit. Kita mo kahapon, meron dito. Tinuturuan ng mga DD shit maging tanga. Nagtanong, paano yan sir, wala na tayong PhilHealth. Tignan mo, alam niya wala nang PhilHealth. Ganun ba yung gusto nyo suportahan ng mga vlogger? Tinuturuan kayo maging abnormal at bobo. Love you too, Mami Irene. Thank you po. Biro mo kahapon, may nagano dito. Paano ba yan, sir? Wala na tayong PhilHealth. Alalang-alala siya. Akala niya wala talagang PhilHealth. Anong ginawa ko? Pinatalong ko sa 10 baitang na agdanan. Nasa ospital ngayon. Nakikinabang sa PhilHealth. Ngayon sabihin niyo walang PhilHealth. Ngayon niyo sabihin, kahapon meron dito si Freddy. Kala niya walang PhilHealth. Tumalon. Mula tuktok ng 10 baitang na agdanan. Na ospital ngayon. Ngayon may PhilHealth na raw. Ngayon ikaw, naniniwala ka walang PhilHealth? Gusto mo malaman? Ha? Kumuha ka ng mainit na tubig. Pakuluan mo. Buhos mo. Sa sarili mo. Takbo ka ng ospital. May PhilHealth, kaibigan. May PhilHealth. Magtiwala ka. Ibuhos mo. Pwedeng biglaan. Pwedeng dahan-dahan. Magpatakbo ka sa ospital. Sabihin mo, PhilHealth ready ka? May PhilHealth. Natin, hindi naman natin deserve yun. Sa 2025, alam ko talaga na ayokong pumayag na malalagyan ang puso ko ng galit kahit hindi naman ako inaano ng kahit na sino mang tao. Ayoko talaga magpadala ng mga tao na gustong kunin ang reaksyon ko para lang makuha nila yung narrative nila. Let's face it, may narrative talaga na pinapalabas para maging masama ang mga tao na nagtatrabaho ng maayos. May narrative talaga kung saan masama na ngayon ang magtrabaho at masama na ngayon ang sumunod ng mandato ng gobyerno. Yan kasi ang pinapalabas, na pag nagtatrabaho ka ng maayos, namumulitika ka. Pero isipin nga naman talaga natin, ang trabaho mo bilang public servant ay kasama na talaga sa politika na sinasalihan mo. Ako, kahit wala man ako sa public office, gusto ko lang talagang ipalabas ang katotohanan dito sa aking profile. At na-realize ko na pag hindi ako nagmamaldita at kalmado lang ako, mas nagigets ng mga nakikinig sa akin ang katotohanan sa mga proseso sa gobyerno. Kaya ba napaka-effective na hindi talaga ako sumasali sa kahit anumang away na hindi ako kasama. Dahil ang away na yan, puro chismis ang pinag-uusapan. Yan, yung mga DD shit. Mahilig sa chismis. Ngayon po, may papakalat silang pulburong video. Mag-ingat kayo, ha. May papakalat po sila ngayon, pulburong video. Binubuo na po nila. Inuunti-unti na raw po. Ini-screenshot daw eh. Kita mo? Ganyan po ba yung gusto nyo suportahan? Ganyan po ba ang gusto nyo suportahan? Ha? Ginigiba ang gobyerno? Hindi na lang makontento? Hindi na lang po magtrabaho? Magtrabaho ka na lang para sa pamilya mo. Hindi, ang gusto nila, yung gobyerno, iahain sa kanila yung PhilHealth. Yung gobyerno, iahain sa kanila yung SSS. Mga kapalang muka.
Kaya ngayon po, ngayong 2025, gumising na tayo. Huwag na tayong magpauto pa sa mga hayop na mga vlogger na yan. At sa mga fake news na yan. At andito po kami, katuwang nyo po kami, natutulong po kami sa inyo para hindi po kayo maligaw. Ang dahil po talagang naliligaw. Pati biyenan ko naliligaw. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.